Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Magandang umaga, Pilipinas! Salubungin ang araw na ito ng may positibong pag-iisip. Lahat ay kaya nating lagpasan, kaya bangon na! Harapin na ang panibagong umaga. Bago mo simulan ang araw na ito, dapat alam mo muna ang lagay ng panahon. Kaya naman gawin ang bahagi ng inyong pang-araw-araw na gawain ng pagtutok sa Panahon TV na simula Lunes hanggang Linggo, unang maghatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Kaya live mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, kasama nyo ngayong Biyernes, June 21, 2013. Ako ay inyong weather lover, Amor La Rosa. At dahil hindi lamang po balita sa Pilipinas ang ating tinututukan, importanteng alarmin natin ang mga kaganapan sa iba't ibang dako ng mundo. And as of June 20, 2013, umabot na po sa tinatayang 120 katao ang nasawi sa monsoon flooding dyan po yan sa Northern India. Dahil ito sa torrential rains at landslides sa kanilang lugar. Ang taunang monsoon rains po ay sinasabing nagsusustain sa kanilang agrikultura, pero sa kabila naman po nito, nagdadala rin po ito ng mga pagbaha na siyang sumisira sa mga ari-arian at kumikitil pa ng maraming buhay. And as of June 20 rin po, ang latest sa mga pag-ulan ay nakaapekto po sa New Delhi, India, kung saan naabot na po ng 2,000 katao ang nag-evacuate sa matataas na lugar. Ngayon para bigyan po tayo ng ideya tungkol sa monsoon na nararanasan po sa India at syempre po sa lagay na rin po ng ating panahon dito sa ating bansa ngayong araw, makakasama natin si weather forecaster Buddy Javier. Good morning, Mr. Javier. Magandang umaga naman, Amor, at sa lahat ng mga tagapanood. Mr. Javier, kahapon po bandang alas 10 po ng umaga ay naging isang ganap na bagyo na nga. Ito nga binabantayan nating low pressure area sa western part ng Batangas. So ito nga po ay pinangalanan na Tropical Depression Fabian. So sa mga oras na ito po ba, nasaan na po ba itong si Bagyong Fabian? Nasa loob pa ba ito ng ating bansa ngayon? Sa ngayon po, as of 4 a.m., nakalabas na po sa Philippine Area of Responsibility. At ito po ay nasa layong 340 km west of Lawag City, Ilocos Norte. At nanatili sa kanyang lakas na 55 km per hour. At ito po ay kumikilos north-northwest sa bilis na 11 km per hour. Okay, so magandang balita po yan para sa ating lahat dahil wala na pong bagyo na umiiral ngayon dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At dahil po nabanggit nyo na nga po itong good news na ito, makakaramdam na po ba tayo ng kaunting improvement dito sa ating panahon? Dahil itong mga nakarang araw nga po ay naranasan po natin ang mga pag-ulan na nagdulutin po ng mga pagbaha sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ano po bang nilalaman ng inyong 5 a.m. weather forecast dito po sa Pag-asa? Opo, tama po kayo. Unti-unti pong makakaranas ng pagganda ng panahon. Kaya ang mga lalawigan ng Bataan, Zambales, mga rehiyon ng Ilocos at Mimaropa ay makakaranas ng habagat. Samantala, ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao ay magiging maulap na may mahina hanggang sa katamtaman pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Okay, ayan po at nalaman na po natin na magiging lagay ng ating panahon ngayong araw. At matanong ko naman po, Mr. Javier, dahil po tayo po napapansin naman po natin na taon-taon talaga ay nagpapalit po tayo ng mga pangalan ng mga bagyo. Meron po mga nauulit after ng ilang mga years, meron naman po na talagang nabubura na o hindi na po nasasama dito sa listahan ng mga tropical cyclone o mga names ng tropical cyclone na pumapasok sa ating bansa. So ano po ba yung mga factors na kinoconsider ng Pag-asa bago kayo magpalit nitong mga pangalan ng bagyo? May 4 sets po tayo ng pangalan po ng mga bagyo. Ito po ay set 1, set 2, set 3, set 4. Sa taong kasalukuyan, ang ginagamit po natin na set ay yung set 1. So, itong set 1 na ito, maulit-ulit after 4 years and that is 2017. At ito po, kumbaga yung isang bagyo ay pwede po siyang mapalitan o kaya ma-decommission kapag ang damage niya po in terms of infrastructure ay umabot ng 1 billion o kaya mas mataas pa. At saka isa pa po, yung in terms of debt ay umabot ng 300 na katao. Sa ngayon po, yung perya po, umabot po ng more than 3 billion po. Kaya
automatic na pinalitan po namin at ito po yung si Fabian. Okay, so ayan po mga kabayan, naintindihan po natin yan, ano? Dahil po marami pong damage na idulot ito pong si Bagyong Feria noong mga nakaraang taon. Kaya po ngayon, sa halip po na Feria ulit ang ipapangalan dito sa bagyong pumasok sa ating bansa, ito po ay naging Bagyong Fabian na lamang. At balikan naman po natin, Mr. Javier, yung nabanggit ko nga po kanina, ano tungkol po dito sa monsoon flooding na nagaganap po dito sa Northern India. Pwede po ba nating explain sa ating mga kababayan, saan po ba talaga yung starting point na pinagmumulan po nitong southwest monsoon natin bago po ito pumunta dito sa ating bansa sa Pilipinas? At ano po ba yung pagkakaiba ng epekto ng monsoon sa ibang bansa at pati na rin po dito sa ating bansa? Ano po ba yung mga pagkakaiba ng epekto? Maaari rin po ba nating maranasan yung ganitong mga katindi na pagbaha at maaari po makasira ng napakaraming kabuhayan? Yung pong tinatawag natin na southwest monsoon, ito po yung variation ng hangin. From southern hemisphere dito po sa bandang Indian Ocean, hanggang Australia, papunta po dito po sa mainland China. So, since dito po sa baba, yung Indian high pressure at saka yung Australian high pressure, papunta po sa low pressure dito po sa bandang China. Ang mangyayari po niyan, habang naglalakbay po itong hangin, dala-dala niya po yung moisture. At alam naman po natin na ang moisture po, ito po yung main components ng ulan po. Habang papakyat pa siya, mas nadadaanan niya tong parteng India. So, mas marami pong kumbaga natatanggap na mga pag-ulan compared dito sa bandang Pilipinas. Mhm. So, kung ikukumpira mo, mas malaki pa rin ang ulan na natatanggap ng India o kaya dito sa mas malapit bago dito sa pagka dito po sa mas malayo, mas kakaunti na lang kasi drain na po yung mga pagulan. Okay, so ayan po, naintindihan rin po natin na ang unang bagsak po pala nitong monsoon na ito ay dito talaga po sa may bahagi ng India dahil nandito po yung concentration ng moisture. So ito nga pong moisture ang nagdudulot po ng mga malalakas sa pag-ulan at napakaraming pag-ulan po dito sa bansang India. So ito pong natatanggap lang po natin dito sa Pilipinas ay normal lamang po ito pong natatanggap natin mga pag-ulan. Tama po ba, Mr. Buddy Javier? Hindi naman po natin na mararanasan yung ganitong klaseng mga pagbaha. Nararanasan din natin ng mga pagbaha, kaso lang mas concentrated po doon sa lugar na mas malapit sa dadaanan ng flow ng hangin, yun po yung habagat. Okay, so magandang balita na rin po yan para sa atin dito sa Pilipinas dahil kumpara po sa mga pagbaha na nararanasan natin sa ating sa Pilipinas, ito po ay mas konti naman compared po sa nararanasan po nila ngayon dito po sa India. Kaya ipagdasal po natin ang mga kababayan natin at nandito po at saka pati na rin po yung mga lahat po ng nakatira dito sa mga apektadong lugar dito sa India. Ayan, maraming salamat po Mr. Buddy Javier sa ibinahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat naman, Amor. Meron po ba kayong maipapayo naman sa ating mga kababayan dito po sa Pilipinas? Sa ngayon po, patuloy pa rin namin pinapahalalan yung ating mga kababayan na sa panahong ito, magdala pa rin po tayo ng panangga ng ulan, kagaya ng payong at saka kapute, at iwasan pong lumusong sa baha para makaiwas po sa sakit, kagaya na po ng leptospirosis. Okay, ayan po at natunghan nga natin si weather forecaster Buddy Javier. Ngayon dumako na po tayo sa sunrise at sa sunset. Sisikat po ang araw mamayang 5:28 a.m. Lulubog naman ito 6:27 p.m. Ang moonrise po natin 4:10 p.m., moonset 2:57 a.m., at ang illumination naman po ay 91%. At para po sa ating face of the moon, magkakaroon po tayo ng full moon o tinatawag rin po na super moon. Yan po ay sa June 23, yan po ay sa ganap na 7:32 p.m. At para naman po sa ating high tide along Manila Bay, ito po ay courtesy of Namria. High tide po ay 7:35 a.m., yan po ay 1.18 meters. At ang low tide naman po ay 3:51 p.m., yun naman po ay 0.05 meters. Ang oras po natin ay 5:09 ng umaga. Magbabalik po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.